Sa isang matiwasay na umaga, sa isang nayon, maririnig natin ang boses ng isang lalaki na sinasabihan ang kanyang ina na nandito na daw siya. Nagtanong naman ang ina nito na kung bakit daw siya naparito. Makikita naman natin na ang lalaki pala ay isa sa empleyado ng side palace at sinasabi sa kanyang ina na, ano pa ba, at sinabi din nito na siya daw ay naka-leave kaya daw siya umuwi. Nagtanong naman ang kanyang ina na kung anong leave daw ang sinasabi nito, at sumagot ito ng special leave. Habang ipinapakita sa atin ang bilot na papel na nakaipit sa bag nito. Sa hapagkainan, makikita natin ang empleyado ng side palace na hindi man lang binigyan ng pangalan ng author nitong manhwa, kasama ang nanay at tatay nito at tinatanong kung bakit daw biglaan ang pagbibigay sa kanila ng 5 araw na pahinga ng Crown Prince. Sumagot naman ang anak na walang pangalan at sinabing, karamihan daw sa palasyo ay nakakuha ng 5 araw na pahinga. Dito naman ay kinamusta ng ama nito ang kalusugan ng Crown Prince at sumagot naman ang walang pangalan na empleyado ng side palace na sa tingin daw nito ay mas maayos na kaysa dati. Muli ay nagsalita ang ama nito at sinabing mabuti naman daw kung ganoon. At sumagot ulit ang walang pangalan na empleyado ng side palace at sinabing iniisip daw niya na kung iyon daw ang dahilan. Dugtong pa ng walang pangalan, kakaiba daw ang mga pinaggagawa ng Crown Prince nitong kailan lang. Nagtanong naman ang ina niya at sinabing paanong kakaiba. Sumagot ulit ang walang pangalan na, lagi daw sinasabi ng Crown Prince na gusto niyang manggamot ng iba't ibang mga tao. Na tila ba ay isang doktor. At dito ay binunot ni walang pangalan ang nakarolyong papel sa kanyang bag at ito ay pinakita niya sa kanyang magulang. Hindi naman maipinta ang mga mukha nito sa sobrang pagtataka dahil sa kanilang nakita. Makikita natin dito na mabilis na kumalat ang balita sa buong imperyo. Ikinalat nila ang mga papel, pinamigay kung kani-kanino at idikit sa mga pader na animo o kandidato sa darating na eleksyon. Nagtataka naman ang mga mamamayan na kung ano nga ba ito. At sa wakas ay makikita natin dito kung ano ang nilalaman ng papel. Makikita natin dito ang isang brochure patungkol sa pagbubukas ng isang klinik sa side palace at sinasabing ang lahat ng klase ng sakit ay kanyang gagamutin. Maririnig naman natin ang komento ng isa at nagtataka na kung bakit nag-aalok ang Crown Prince na gamutin ang kanilang karamdaman. Sa kabilang banda, sa loob ng side palace, makikita natin si Rockhill na masayang-masaya dahil alam niyang mabilis na kumalat ang balita na gusto niyang iparating sa lahat. Makikita naman natin si Garden na sinasabihan na si Rockhill na lumabas na at sinabi ding ito na ang oras para siya ay magpakitang gilas. Mabilis namang sumunod si Rockhill at inaya na din niya si Garden na lumabas. Tinanong naman ni Garden si Rockhill na kung bakit daw napakaaga nitong bumangon. Sumagot si Rockhill at sinabi niyang dahil daw ito ang unang araw ng Side Palace Traditional Medicine Clinic. Dagdag naman ni Garden na kinuha na din daw niya ang lahat ng gamot na pinapakuha niya. Tinanong naman ni Rockhill na maging ang licorice daw ba ay kanyang nakuha. Sumagot si Garden at sinabing iningatan niyang maigi ang pagkuha dito. Muli ay sumagot si Rockhill at sinabihan si Garden na magaling ang kanyang ginawa. Sinabi din niyang tiyak na mangangailangan siya ng marami nito. Kaya't sinabi din ni Rockhill na kung sakaling magkaroon ng panic buying dahil dito, gusto daw niyang bumili ng marami nito hanggang sa kayang mabili. Sumagot naman si Garden na naiintindihan niya, ngunit may halong pag-aalalang tinanong ni Garden si Rockhill na kung saan daw niya natutunan ang lahat ng ito. Nagtataka namang tinanong ni Rockhill kung anong sinasabi ni Garden na lahat ng ito. Sumagot naman si Garden at sinabing katulad daw ng pagtitimpla niya ng mga gamot o ang pagpapagaling sa mga may sakit sa pamamagitan ng pagtutusok ng mga karayom. Dugtong pa ni Garden na masyado daw siyang nahihiwagaan sa mga bagay na ito dahil siya isa ding doktor. Sinabi din ni Garden na, inaamin daw niyang hindi na daw siya masyadong makatulog ng maayos ng mga nakaraang araw dahil sa kakaisip ng mga makabagong pamamaraan ng paggagamot na kanyang ginagamit na hindi niya malaman kung saan nakuha. Subalit kahit daw anong isip niya tungkol dito ay talagang hindi daw niya ito moari. Sinabi din ni Garden na medyo masama daw ang kanyang loob ukol dito. Hindi naman nakapagsalita si Rockhill dahil sa mga inamin na ito ni Garden sa kanya. Naisip ni Rockhill ang nararamdaman ni Garden at kanya itong naiitindihan. Marahil ang pakiramdam niya dito ay napakawalang kwenta niya dahil hindi man lamang niya maunawaan ang prinsipyo ng mga pamamaraan ng panggamot na kanyang ginamit. Naiintindihan niya naman ito kung bakit siya nagkakaganoon dahil isa din naman siyang doktor. At dahil dito ay nagpasya na si Rockhill na umamin at sabihin na ang katotohanan kay Garden. Nagsimula nang magsalita si Rockhill at sinabi na ang katotohanan daw ay nanggaling siya sa ibang mundo. Nagulat naman si Garden sa sinabing ito ni Rockhill. Sa pagpapatuloy naman ni Rockhill, sinabi niya na sa mundong kanyang pinanggalingan ay hindi siya prinsipe at isa lamang normal na tao na nagngangalang Lihan. Sinabi din ni Rockhill na kanyang kabuhayan dito ay paggagamot gamit ang tradisyonal na paraan katulad ng kanyang ginagawa ngayon.
Dito ay sumingit si Garden at hindi na pinatapos si Rockhill sa kanyang pagsasalaysay at sinabi na, seryoso daw siya sa lahat ng kanyang sinabi. Makikita natin ang pagmumukha ni Garden na nanlulumo dahil sa inaakala niya muli na naman siyang kinukwentuhan ni Rockhill ng mga pambatang palusot. Kamot-batok naman na may pagka-awkward na tumawa si Rockhill at sinabing seryoso din naman siya sa kanyang mga sinasabi. Sabay sagot naman ni Garden na nalulungkot daw siya dahil sa klase ng sagot sa kanya. At muling inulit ni Garden ang kanyang katanungan at sinabi nito na wag na daw siyang lokohin at sabihin na lamang ang totoo. Muli din ay nanindigan si Rockhill at sinabing hindi daw siya nagsisinungaling. Tinanong naman ni Rockhill si Garden na kung bakit daw niya ito kailangang malaman. Magiting namang sumagot si Garden at sinabing gusto daw niyang mas gumaling pa ang kanyang kaalaman bilang isang doktor. Dagdag pa niya na gusto daw niyang maramdaman ang kaligayahang natatamo niya matapos makapagpagaling katulad niya. Sumagot naman si Rockhill at sinabi na, hindi ba ganyan na ang iyong ginagawa? Natameme naman si Garden sa sinagot na ito ni Rockhill at dito ay inaya na siya nito na magsimula ng magtrabaho. Sa isip-isip naman ni Rockhill na nakarating siya ngayon sa kanyang katayuan dahil lagi daw andyan si Garden para tulungan siya. Iniisip-isip naman ni Rockhill na sana ay may mga pasyente daw pumunta ngayon sa kanyang klinik. At sana daw ay hindi ito langgawin. Kanya ding pinagdarasal na sana ay hindi matakot ang mga tao dahil sa ito ang side palace na kanyang tinutuluyan. Labis na ang kaba dito ni Rockhill na tila ba ay aatakehin na ito sa puso na pinagdarasal na sana ay madami ang pumuntang pasyente. At dito na nga, makikita natin si Rockhill na may buong galak na binuksan ang bintana at binati ang mga pasyente nito ng welcome to the side palace traditional medicine. Makikita naman natin sa kanyang likuran si Garden na tila ba nagtataka sa nangyayari. Ngunit, sa pagsilip sa labas ni Rockhill ay hangin lamang ang kanyang nadatnan. Labis ang pagkalumo niya dito na tila ba ito na din ang kanyang katapusan at sinasabing yari daw siya. Sa itsurang ito ni Rockhill ay tila ba bumalik ang kanyang sakit nung simula ng istorya. Nanginginig ang buong katawan at tila ba hindi makayanan maging ang pagbaba ng hagdanan. Natigilan naman si Garden nang may mapansin siya sa may gawing kanan at tinawag niya ang Crown Prince dahil dito. Dito naman ay tila wala nang ganang mabuhay si Rockhill at sumagot na kung bakit daw. Sinabihan naman ni Garden si Rockhill na tumingin siya sa baba. Nagtataka naman si Rockhill dahil sa sinabi ni Garden kaya't kanya na lamang itong sinunod. Nanlaki ang kanyang mata sa kanyang nakita at mautal util na lamang nasabing ligtas na siya. Makikita natin dito ang sandamakmak na mga tao ang pumunta sa side palace para magpagamot. Makikita din natin na nasa kabilang parte pala ng palasyo ang mga tao na natatakpan ng mga puno at halaman kaya hindi agad ito napansin ni Rockhill nung una niyang tignan ang mga ito. Sa harapan ng pinto ng Side Palace Traditional Medicine Clinic, makikita natin ang mga empleyado ng Side Palace na nakahanda na para sa kanilang mga tungkulin. Sinasabi din dito na tiyak na magiging abala sila dahil ito ang kanilang unang araw. Sa susunod na sitwasyon, makikita natin si Rockhill na binabasa ang pulso ng isang matandang lalaking pasyente habang ang isang empleyadong walang pangalan ay hindi malaman kung ano ang kanyang gagawin at tinanong sa Crown Prince kung ano ang maaari niyang itulong. Sinabihan na lamang ito ni Rockhill na lumibot sa paligid at tignan kung mga pasyente na higit na nangangailangan ng tulong. Makikita din natin dito ang isang empleyadong babae na tila natatarante na habang gumagawa ng gamot sa isang gilid at sinabihan ito ni Rockhill na hindi daw tama ang kanyang ginagawa. Habang nagbabasa ng pulso si Rockhill ay iniisip niya na magulo pa rin ang sistema ng mga nurse. At iniisip niya na araw ang bibilangin para maayos ang ganitong klaseng sistema. Bigla naman ay may lumabas na window system at sinasabing nakakuha daw siya ng sapat na karanasan dahil sa paggagamot ng maraming pasyente. Sinabi din sa system na ang karanasang iyon daw ang naging dahilan para mag-level up ang kanyang skill na pulse reading. Sa kasunod na system ay sinasabi ang mga kakayahan ng pulse reading level 2. Sinasabi dito na sa pamamagitan ng pagbasa ng pulso ng isang pasyente ay maaari daw niyang makalkula ang kalusugan ng pasyente. At makukuha daw ang resulta sa pamamagitan ng pagkuha ng kabuoang report ng kalusugan ng pasyente. At maaari din daw makita ang iba pang detalye kaugnay ng mga sintomas ng kanilang lamang loob sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa iyo ng iyo mismong katawan. Gulat na gulat naman si Rockhill dahil dito at nagtataka kung paano niya makakasama ang kanyang mga laman loob sa kanyang pagbabasa ng pulso. Sa kabilang banda, sa kaloob-looban ng kanyang katawan ay makikita natin ang mga laman loob ni Rockhill na tila ba pormadong-pormado. Pinapangunahan ito ni Puso na sinabihan ang kanyang mga kasama na oras na daw para isang blind date at pinapadala sa kanila ang kanilang mga sandata. Sumagot naman si Baga ng Ye. At sila daw ay excited na.
Muli ay nagsabi si Puso na nagsabi na daw siya na hindi sila interesado sa mga mas matanda o mas bata ng higit na 4 na taon sa kanila. Sumagot naman dito si Bituka at masayang-masayang sinabi na dapat lang talaga na magkaroon ng blind dates. Habang si Atay naman ay kanina pa tila nanlulumo ang itsura at tinawag ang mga ito at sinabing huwag daw silang magpakasaya dahil ang kanila daw makakadate ay mga matatandang hapluban. Sa susunod na larawan ay makikita natin ang isang long table na puno ng nagsasarapang pagkain at may nakaupong 5 matanda. Makikita natin ang 5 matanda ay tila matandang version ng mga ito. Kasunod naman ay muling lumabas ang window system at sinasabing natapos na daw ang pagsusuri ng kanyang mga laman loob. Sa kasunod na system, sinasabi ng Puso na nalinlang daw siya nito dahil wala daw anumang abnormalidad para sa kanyang puso. Mautalyutol naman ang report ni Baga na wala din daw itong abnormalities. Si Bituka naman ay nag-report at sinabing may nakita itong mild case of constipation at sinabi ding wala din itong abnormalities. At sa report naman ni Atay ay sinasabing nakakita siya ng sintomas ng hepatitis at kailangan daw nitong tigilan ang pag-inom. Napagtanto naman dito ni Rockil ang bagay-bagay na ang hepatitis ay nauugnay sa alak. At dahil dito ay hindi maganda ang kondisyon ng Atay ng kanyang pasyente. Sumagot naman si Atay sa kanya at sinabing umiiyak na daw ang kanyang Atay dahil sa 50 taon ng pagiging lasenggero nito. Ang tingin daw niya dito ay hanggang 5 taon na lamang ang kanyang itatagal. At may halong pagtawa pa matapos nitong magbigay ng pagsusuri. Namangha naman si Rockil dahil napakadetalye ng mga pagsusuri na kanyang nakukuha. Ang tamang pagsusuri ang pinakamahalagang bagay sa paggamot. At dito ay naisip ni Rockil na kailangan na niyang gisingin pa ang iba pa niyang lamang loob. Kinausap naman ni Rockil ang kanyang matandang pasiyente at sinabihan ito na malala na ang lagay ng kanyang Atay. Kaya daw mukha daw siyang pagod at manilaw-nilaw ay dahil sa ang kanyang Atay ay napapagod na. Sa pagpapatuloy, sinabi ni Rockil na dapat niyang inumin ngayon ang minor bupleurum decoction ng 10 araw. Depende pa sa kasunod na pagsusuri. Inimungkahi din ni Rockil na kumain ng cinnamon twig at porree peel. At bilang pagtatapos, kanya itong sinabihan na simula ngayon ay tigilan na ang pag-inom nito ng alak. Tila nanlumo naman ang matandang lalaki nang marinig sa Crown Prince na inuutusan siya nito na itigil ang pag-inom ng alak. Sabi din ni Rockil na ang Atay daw nito ay talagang wala na sa kondisyon, at hindi na siya tatagal pa ng 5 taon sa ganitong kalagayan. Ngunit umaapela pa ang matandang lalaki at sinasabing hindi daw ito makakain kapag hindi nakakainom ng alak. Sa pagkainis ni Rockil ay gumamit na ito ng kamay na bakal para mapasunod ang pasyente. Sinabihan niya ito na kanyang ipinag-uutos na tigilan na ang pag-inom ng alak, hindi bilang doktor, kundi bilang Crown Prince. At kung hindi daw ito sumunod ay itatapon daw niya ito sa kulungan. Tila naman nawala na ng pag-asa ang matandang lalaki dito kundi ay sumunod na lamang sa utos ng kanilang Crown Prince. Kinagabihan, maririnig natin si Rockil na sinasabing tapos na ang araw ng paggagamot, sinabi din niya na ang lahat na hindi kritikal na pasyente na kailangang bumalik kinabukasan. Binati naman ni Garden si Rockil dahil sa kanyang matagumpay na paggagamot. Humingi naman ng paumanhin ang babaeng empleyado dahil sa maling nagawa niya kanina sa paggawa ng gamot. Awkward namang tumawa si Rockil at sinabing hindi daw siya sigurado kung maganda talaga ang naging takbo ng araw nila. Pero binati din niya ang mga empleyado ng Side Palace na maganda daw ang kanilang ginawa at huwag mag-alala sa mga bagay-bagay. Sinabihan din niya ito na dapat ay ipagpatuloy nila ang kanilang magandang ginagawa. Nasa isip naman ni Rockil na sa mundo ito, wala pa ang konsepto ng nurse kaya wala sila magagawa dito. Ngunit, kung patuloy silang tatanggap ng maraming pasyente ay magkakaroon sila ng problema dahil sa kakulangan ng mga masusing mag-aalaga. Ang kailangan nilang gawin ay gumawa ng matatag na nursing system na kayang mag-alaga ng pasyente sa lahat ng oras. At dito ay kanyang naalala ang dalawa niyang nurse na si Miss Kim at Miss Lee. Ipinakita sa atin ang dalawang nurse na babae na mukha ng lalaki dahil sa laki ng mga katawan nito. Sa kabilang banda maririnig natin ang yabag ng paa na tumatakbo papunta sa loob ng kwarto. Makikita natin si Garden at sinasabihan si Rockil na ang pasyente daw na ito ay nangangailangan ng agarang tulong. Makikita naman natin ang isang lalaki na may pasan sa likod na babae na tila ba wala na itong malay. Nagpakilala naman ito at sinabi na siya daw ang pinakamatandang anak ng Dinryer family. At nagbigay galang sa Crown Prince. Kasunod nito ay nagmakaawa ito na iligtas ang kanyang ina. Ipinakita sa atin na ang pasan-pasan pala nitong babae ay ang kanyang ina na tila bahinang-hina na. Agad naman itong inihiga sa kama para mahimas-masan. Habang sinusuri, sinasabi ni Rockil na ang lagnat daw nito ay nakakabahala. Tinanong naman nito ang lalaki na kung gaano na daw itong ganito. Sumagot naman ang lalaki na kaninang hapon lamang daw.
Dugtong pa niya na maayos lamang daw siya bago yon. Habang binabasa ni Rockil ang pulso ng pasyente ay patuloy naman ang kwento ng lalaki. Sinabi nito na bigla na lamang daw ito nilamag ng tanghali at nagsimula ng lumala ang kanyang kondisyon. At dito ay mayroong napagtanto si Rockil. Dahil ito daw ay ang sakit na pumatay sa 40,000 na sundalo ni Napoleon.